Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa gitna ng ating mga napakaraming inaalala sa buhay, sa gitna ng ating mga pagsubok, sa gitna ng ating mga lungkot at pighati. Dahil sa ating paglalakbay sa mundong ito, tayo'y binibigyan ng kapangyarihan, ng lakas, at ng grasya ng Diyos. Sa mga napakaraming beses na kung saan nakalimutan nating magpasalamat at magtiwala sa Kanya. Sa mga beses din na tayo'y nagreklamo at kinumpara natin ang ating buhay sa buhay ng iba. Tayo magpakumbaba, pagsisihan natin itong ating mga pagkakamali at pagkukulang. Para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote, binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin, at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon,
Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya. Kaya binigyan kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa, nataglay ang habag. Kung tayo may malibing, sayo hukay masadlak. Muling hinahangon niya't binubuhay, walang makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan niya kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikda ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alimang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Noong pong 2007,
Meron pong isang matandang babae sa China na habang siya po ay papasakay, paakyat siya sa eroplano, kumuha daw siya ng 9 na barya sa kanyang bulsa at hinagis po, tinapon doon sa umaandar na turbo engine ng eroplano. Ang matandang babae po ay Buddhist at iniisip po niya na sa pagtatapon niya ng barya doon po sa eroplano, ay magiging swerte daw yung kanilang paglalakbay. Pero ano ang naging problema? Isa po doon sa barya na kanyang tinapon, pumasok po doon sa makina ng eroplano. Kaya po tumigil yung pong makina. Huminto po yung eroplano. At in-evacuate po ang 150 na passenger. Naantala po ng 5 oras yung paglipad nitong eroplano. Yung inaakala po ng matanda na swerte, malas pala. At napakagandang paalaala po nito sa ating lahat, hindi po ba? Na hindi tayo ililigtas ng ating pera. Amen? Minsan ang pera, perwisyo pa. Kaya gamitin natin ang ating pera. Huwag tayong magpapagamit sa pera. Hawakan mo lang ang pera. Huwag kang magpapahawak sa iyong pera. Isang blessing ang pera. Opo, pero hindi lang naman ang pera ang blessing sa ating buhay. Di po ba? Kaya nga sa ating ebanghelyo, inutusan daw ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostol. Huwag magdala ni kahit ano sa kanilang misyon, sa kanilang paglalakbay. Jesus instructed His apostles not to bring anything in their journey. No walking stick, no sack, no food, no second tunic, no money. Pinapaalala po kasi ng Panginoong Hesukristo dito, may tinanggap na silang mas mahalaga kesa sa pera, kesa sa anong kayamanan o ari-arian. Binigyan daw sila, itong mga apostol, ng kapangyarihan, ng kakayahan, magpaalis ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit o mga taong may malubhang karamdaman. See here that God gives us power before provisions. At kung may kapangyarihan ka na gumaling o magpalakas, kung may kapangyarihan kang alisin ang masamang espiritu sa iyong buhay, kailangan mo pa ba ang pera? Hindi na. Di po ba? Will you still need money if God gave you everything? Minsan kasi inaakala natin kulang pa tayo. At iniisip din natin ang pera ang magkukumpleto sa atin. Di po ba? Marami sa atin. Yan ang sinasabi. Kung may pera lang ako, hindi kami mag-aaway ng aking asawa. Kung may pera lang ako, hindi ako madidepress. Kung may pera lang ako, gagaling ako sa aking sakit. Mga kapatid, kailangan nating maunawaan, hindi ang pera ang nagpapasaya. Merong mga tao may pera pero depressed pa rin sila. Di po ba? Hindi dahil may pera ka, mamahalin ka na. Kung totoo na ang pera nagiging dahilan sa pagkakasundo, bakit ang dami mga magkakapatid ang nagdedemandahan? At hindi rin dahil may pera ka, gagaling ka, lalakas ka. Money does not save. Only God can save us. Amen? Money can give you pleasure, but not joy, not happiness, not health, not peace. At kung gusto nating maging masaya, malusog at payapa, ano pong kailangan natin? Kailangan nating maging kontento. Kapag ang isang mahirap, kontento, nararamdaman niya, napakayaman niya. Di po ba? Kapag ang isang mayaman, hindi kontento. Ano ang kanyang karanasan? Nararamdaman niya, mahirap siya. Di po ba? Contentment is a state of your spirit. Walang kinalaman ang pagiging kontento sa laman ng bulsa mo. Pero ang pagiging kontento ay tungkol sa laman ng puso mo. Amen? Contentment is a spiritual condition. Your spirit is healthy when you are
content. You see, contentment is not about having everything you want, but contentment is learning to appreciate, be happy, to live with what you have. Kaya po, sabi ni San Juan Crisostomo, napakaganda. He who is not content with what he has will not be content with what he would like to have. Kung ngayon pa lang, hindi ka na masaya sa kung ano ang meron ka, kahit na makuha mo pa yung iyong gusto, yung iyong inaasam, hindi ka pa rin tunay na magiging masaya. Kasi ang tunay na kasiyahan, mga kapatid, ay hindi naman po nakadepende sa dami ng iyong pera, sa iyong bulsa. Ang tunay na saya ay hindi rin naman makikita dun sa sasakyan na nandyan sa iyong garahe. Wala din yan sa mga tropeyo na nandyan sa iyong cabinet. Hindi rin nagdidepende ang saya sa dami ng damit sa iyong aparador. Pero ang tunay na kasiyahan ay nararamdaman kapag meron kang katiyakan na hindi ka pababayaan ng Diyos. Isang dahilan din po yan bakit ang ating Panginoong Hesukristo hindi niya pinagdala ang kanyang mga apostol ng kahit ano para sila ay magtiwala lang sa Kanya. Sometimes, money and possessions hinder us from trusting God fully. The more money and possession that you have, the more desire you will have for it. The more desire for money and possession that you have, the less desire you will have for God. Mga kapatid, kung gusto talaga nating maging masaya at payapa, kailangan po matutunan natin na maging kontento. At sabi po ni San Pablo yan, for I have learned to be content. Ibig sabihin na pag-aaralan pala ang pagiging kontento, ang pagiging masaya. At para matutunan po natin ang pagiging kontento, kailangan labanan natin ang pagkukumpara sa ating sarili sa ibang tao. You can never be content if you keep on comparing yourself with other people. Amen? Ano po ang kasabihan? If you see the other garden is greener than yours, then cultivate, take care of your own garden. Palagi nating nakikita, mas maganda yung bahay ng iba. Hindi, ayusin mo yung sarili mong bahay, pagandahin mo para hindi mo makita yung ganda ng bahay ng iba. Hindi po ba? Palagi mo na lang nakikita, mas mayaman yung iyong kapatid kesa sa iyo. Hindi, magsumikap ka, dumiskarte ka pa, sumideline ka, bakit hindi mo subukan? Mag-abroad ka para hintuan mo na yung iyong pagiging mainggitin sa iyong kapatid. Kasi wala pong yumayaman sa inggit. Di po ba? Kung totoo po na nakakayaman ang inggit, de sana ang dami na po dito sa Pilipinas, milyonaryo na. Di po ba? Kung nakikita mo kapatid, ang ganda din ng iyong kakumari, hindi magsumba ka, magpa-sexy ka, magpaayos ka sa parlor. Hindi nakakaganda ang iyong paninira sa iba. Hindi gaganda ang iyong buhay kapag palagi mo lang itong kinukumpara sa iba. Di po ba? Maraming bagay sa ating buhay ang nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Pero kapag natutunan natin ang pagiging kontento, sapat na yan para gumaan ang ating kalooban. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Meron pong 3 C ang pagiging kontento. The first C is, you need Christ. Turo po yan ni San Pablo, ang sikreto ng pagiging kontento. Sabi niya sa mga tao ng Filipos, I can do all things through Christ who gives me strength. Ito po ang sikreto ng tuwa at kapayapaan. Kahit na wala tayong pera, kahit nakapos ka, kahit na may problema ang iyong relasyon, basta't walang problema ang iyong relasyon at ugnayan kay Kristo, solved na ang lahat. Tandaan niyo po yan. The stronger your relationship with Christ, the stronger you will be in this life. Money cannot buy you contentment, but your relationship with Christ will not only make you happy, it will also make you powerful and strong.
The second C of contentment is you need to count your blessings always. Kagising nyo pa lang po, yan ang unang gawin nyo, magpasalamat kayo. Matapos man ang araw bago kayo matulog, para maging magaan ang iyong mga puso at kalooban, magpasalamat kayo. Amen? Kung nagpapasalamat ka, inaalis mo yung tingin mo sa mga bagay na wala sa buhay mo at binibigyan mo ng pansin. Ano ang meron ka? Ano ang mga regalo na pinagkaloob ng Diyos sa iyo? Ano ang grasya na binahagi ng Panginoon sa iyo? That is what gratitude do to us. It refocuses you from things that are missing to your blessings. When you find peace and notice the small gifts in your life, your breath, your family, your friends, food on your table, the chance to start again in another day, you begin to realize God is so good, sobra-sobra. Amen? Ang pagiging kontento po ay hindi naman nagmumula sa pagkakaroon ng gamit, pero ang pagiging kontento ay ang pagkakaroon ng isang pusong palaging nagpapasalamat. Gratitude turns what you have into enough. At ano po ang kasabihan? To have enough is a luxury. Sino ang mga tunay na mayaman? Sila yung mga nasasabi nila, sapat na ito. Salamat po, Panginoon. Kapag nagpapasalamat ka sa kung ano ang meron ka sa iyong buhay, nagiging napakayaman mo, nagiging napakasaya mo. Amen? But the third C of contentment is confidence to God. Ang kasiyahan ay nagmumula sa tiwala natin sa Diyos. Kapag ang puso mo ay nakaugat sa pag-ibig at pagkalinga ng Diyos, hindi ka mag-aalala sa kung ano ang ibibigay ng bukas. Kapag nakaugat ang loob mo sa Diyos, hindi ka maiinggit sa ibang tao dahil alam mo, merong hinahanda na mas mabuti, mas maganda ang Diyos para sa iyo. Di po ba? Kung alam mo ang Diyos ang nag-aalaga sa iyo araw-araw, mauunawaan mo na hindi ka niya papabayaan. Kung nga ang mga ibon sa langit nakakalipad, kung nga ang mga halaman binubuhay niya, hindi man sila nagtatrabaho, ikaw pa kaya? Lumalaban ka na eh. Nag-e-effort ka na eh. Ang kulang na lang sa'yo ay tiwala. Di po ba? Ang tiwala ang magkukonekta sa'yo sa grasya na pwede mong tanggapin galing sa Diyos. Ang kasiyahan ay hindi po nakabatay sa kung ano ang pwede nating gawin. Pero ang kasiyahan ay nagdidepende palagi, nakaugat ito, sa kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos para sa iyo. Contentment is not self-sufficiency, but contentment is God-sufficiency. So remember, my dear friends, that contentment is not the absence of desire, but the presence of trust. Yan po ang tuwa at kasiyahan. Hindi naman sa pamamagitan ng kawalan ng pagnanais, pero sa pananatili natin, sa tiwala natin sa Diyos. Magandang pagnilayan po ito, mga kapatid. San ba ako nakakapit? Ano ba ang aking mga ninanais at tinaasam sa aking buhay? Harinawa, maging masaya ka, malusog at payapa sa pagiging kontento mo ngayon. Nagiging kontento ka kung nasa puso mo si Kristo, kung palagi ka nagpapasalamat sa lahat ng tinatanggap mo sa iyong buhay, kung maniniwala ka lang at magtitiwala ka sa Diyos ng buhay. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na maganyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kami mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamagitan ng pagsasaksi nito sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mo ng kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinapahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan. Upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral,
sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtutubos na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag hindi ka marunong makontento, nararamdaman mo na mahirap ka. At kapag hindi ka rin kontento, papahirapan mo ang ibang tao. Bakit merong mga nagnanakaw sa kaban ng bayan? Kasi hindi pa sapat sa kanila yung natanggap nila. Hindi po ba? Because of discontent, the rich robs the poor. The poor robs the other poor. Nagiging mas kawawa tayo kapag hindi tayo marunong magpasalamat, maging masaya, makontento sa tinatanggap natin sa Diyos. But we have received so much from God. Hindi lang ang ating buhay, kung hindi, binibigyan niya tayo ng lakas. At para tayo ay makontento, huwag niyo pong kalimutan ang 3 C nito. The first is, you need Christ to live in your life. But the second C is, you need to count your blessings. And the third C is, you need confidence in God. Trust the Lord always. Harinawa, mga kapatid, kayo ay maging masaya, malusog at payapa sa pamamagitan ng pagiging kontento nyo sa araw-araw na grasya na inyong tinatanggap. Kaya muli, pagnilayan niyo po ito. Ano bang napakahalaga na pagpapala o blessing na akin tinanggap sa aking buhay? You thank the Lord for that. And after thanking the Lord, ask the Lord once again, Lord, what is your will? Binibigyan ka ng lakas, ng kakayahan, ng kayamanan ng Diyos, hindi lang para sa iyo, kung hindi para makatulong ka. Because the more that you serve, the more that you give, the more that you will happy, the more that you will receive. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lord,